Ayun, itutour tayo ni na sir. Ito. So kasama natin si Sir ayan, si Sir Joshua at saka si Sir Jay. Ayan, so eto, papunta na tayo guys. Ayun, ang ganda, talagang may gate pa, no? Sosyali na. Eto lang yung babayan talaga na nakita ko na may gate pa talaga. Eto, so guys, eto yung kanilang piggery. Ang ganda. Aso niya. Ito po, dalawa. Wow. Nasa starter stage na po siya. Ito po, starter stage. Tapos, ito naman po. Tatlong partner po. Tatlong partner. Nasa halos 80 plus po. Siguro or 90. Mga maano na, no? Pangbenta na rin po talaga, no? Talagang panglabas na, no? Ito yung isang... Isa pong inay na ngayon pong December mga anak po. December mga anak. Okay. So eto na guys, itutour muna nila tayo dito sa kanilang gestating mga inahing baboy So eto sir, anong mga pangalan nitong mga baboy niyo na to? Ito po yung isa po, si Hikawan. Hikawan. Bakit po Hikawan sir? Hikaw po siya. May Hikawan Hanep. Talaga. May lahi po. May lahi. Anong lahi po niyan sir? Large white. Large white. Opo. Galing pang Rinconada. Rinconada pa? F1 large white. Oo. Kasi ito po yung mga anak niya. Ito po. Ayun na. Opo. Ayun, ang dami May light. May light. Tapos eto naman po, Tisay yung nakikita ko. Tisay. Eto, Tisay. Tapos yung kasunod naman po, Lucky. Ayun. Eto. Tapos liit. Tapos si Liit. Kasi tapos ngayon baliktad na. Ayan, yung isa mas malaki na, yung isa mas maliit pero na. Ito po, yung isa po nito, pinabakal na po kasi yung Kulang ang gatas. Kulang po yung gatas. Yung dating laki. Opo. Kulang ang gatas. Talagang. Kumbaga ito yung second batch po ng laki. Ang ganda Yun po yung unang po yun. Ito sir, yung baboy nyo na inahin, 5 piraso po Opo. Dito sir, sinimulan nyo ito na inahin na talaga sila o mula biik pa? Biik pa po. Biik. Ibig sabihin sir, yung piglet sila, ilang buwan po ninyong inalagaan? Simula po piglets 7 to 8 pwede ng Pabulugan. Ayan, kumusta naman po sir yung journey ninyo ng pag-aalaga ng mga inahing baboy? Yung mula sa pagiging piglets nila, ano po yung mga naranasan ninyo? Na mga challenges? Minsan po may nagtatae. Opo. Minsan medyo humina yung pag-ano nila, pagkain. Opo. Yun lang po mga Sa nagtatae. Dumalaga sir, nagtuturok po ba kayo ng mga vitamins? Hindi po, yung ano po, yung vitamins po yung mga powder, hinahalo sa tubig, Opo. mga multivitamins. Opo. Tapos, sa ano po, pagtuturok naman sa mga biik pa, yung panganak, mga 3 days, Opo. first dose ng iron. Opo. Pangalawa, before 2 weeks, second dose ng iron. May mga first dose at saka Opo. second dose po kayo, Ito pong mga baboy nyo, sir, mga ilang taon na yung mga age nila? Yung edad nila? Almost 2 years na nawa. Yung baboy na yun, 2 years na po. 2 years. 2 years. Tapos ito pong mga to. Ito, mga lampas ng 2 years. Opo. Ito po yung pinakamatanda. Ayan. Ito po yung pinakamatanda nila. May technique po ba kayo, sir? Di ba minsan mahirap yung sabay-sabay na palakihin yung baboy, Opo. At sa panahon ngayon medyo magastos. So paano nyo po, ano po yung technique niyo para at least masustentuhan nyo ng gusto yung pagbababoy ng katulad nito? Sa pigs po, hinahaluan namin ng ata. Ipa. O yung rice grain. Rice grain. Rice grain. Kapag ganun po sir, paano po yung mixing yun?
Depende po, depende sa sa mixing niya. Minsan kalahating breeder, Apo. kalahating ata. Banggi, pagkaagap tapos pag aki, Apo. antibiotic siya. Eto po. Ibig sabihin po sir, etong mga inahin nyo to, ang gaganda po ng mga lahi. Ano? Opo. Saan nyo po nabili etong mga inahin na to? Iba-iba po, may sa Tatagbakan, may sa Burabon. Mix na. Mm. Ayun. Talagang Tapos ito po yung sa Nabuwa etong isa yung yung sabi nyo na anong tawag nyon? F1 F1, large F1. white. large one. Kumusta naman po sir yung number ng inaanak ng mga baboy? Yung una po is nasa around 12 to 10 po. Opo. Tapos ang pinaka mahina po yung ayun po. Nanganak po siya, may Oo. may fetus po, halos 9 po 'yon. Tapos Oo. ang natira po tatlo. Ito na po yung tatlo. Ayun na. Opo. Ayun, ano pong nangyari sa ganon? Bakit nagkakaroon po ng mga ganong sitwasyon? Sabi daw po sa panahon po or Ayun, parang nai-stress. Opo, or minsan po kasi tumatay po siya. Mm. Biglang tumatay po na. Opo. Tapos eto sir, paano yung pasistema nyo sir? Di ba halimbawa pinabulugan nyo? Kapag nagpabulog po kayo, bulog ba yung ginagamit nyo o AI? Bulog pa po. Bulog. Tapos, Isang bihis lang AI yung sa F1. ito lang yung po yung ipina-AI nyo. Yung F1 AI. Tapos Ito po yung, yung mga anak. ito, anak niya. Opo. Tapos ayun po. Wala po siya. kumbaga walong peraso, Pero ano? 17 po lahat yan. 17 po yan. 17. po lahat. Ano Halos pong nangyari isa. sa iba? Yung isa po is namatay po. Oo. Pag lumabas na po. Patay na siya. Patay na Oo. po siya. Kumbaga tapos ang natira, Opo. Halos 16 16 po. 16. Then yung iba po is isa-isa po namamatay. Oo. Pero pig-alagaan po namin. Pinapagatas po namin. Oo. kung ano Didi. po. Talagang, talaga yung kumbaga hands-on na pag-aalaga talaga po, ano? Dididik po. Pork o milk. Ginagamitan niyo po ng ganon. So yung chupon. Yung battle na parang biberon ba yun? Yung sa Parang bata? Sa tao, parang sa bata. Opo. Talaga. Tapos ganun lang. Mahirap po yun, Mano-mano. 'di ba? Yung kapag yung ganun yung sitwasyon ng mga alagang baboy. Opo. Yung sa iba po, ibig sabihin 17 yung anak, tapos 8 na lang yung natira. Opo. Yung the rest po ba, lumabas na buhay? Buhay Opo, po. buhay po sila. Oo. Tapos Malulusog po sila. mga ilang araw bago na unti-unting nalagas yung iba. Minsan po, may isang araw. Minsan po, yung sa isang araw, may dalawang namatay po. Minsan isa po. Pagkapanganak po sa kanya, hindi na-injectionan kaagad ng na-injectan. Ano po yun, dahil sa klema o talagang medyo mahina lang yung resistensya ng baboy? Mahina ng po panahon na yung yun? gatas na ang inahin. Sa sobrang dami. Opo, Sa sobrang dami, kumbaga parang hindi na kinaya. Ano? Opo. Ang suso niya, 13. 13. 13 Tapos lang. ang anak niya, 16. Opo. Ibig sabihin, Kulang pa. sir, yung 17 yung anak, etong F1. F1. Eto, Yung AI, PEI. yung AI. Oh. Tapos, pang ilang anak niya na po yan? Pang dalawa. Pang dalawa. Yung Oo, unang AI. anak niya po, Tapos, pinot, 8. 12. 12. 12. 12. Tapos kasunod, Pero, Yung iba, sagbat. Ayan o. AI. AI pa. AI. AI. Ayun. Ang ganda po kapag ganun, ano. Sa tingin niyo po sir, yung sa pag-aalaga ng inahing baboy, ilan dapat yung minimum na anak para sabihin na kikita sa negosyo ng pagbababoyan yung sa mga ganito, sa pag-aalaga ng inahin? 8 po, pataas. At least 8 pataas, may kita na. Ayan. Tapos ang gamit po na feeds doon is mix ng ata at saka Breeder. breeder. Opo. Sa ano naman po sir, halimbawa pinabulugan yung baboy, ano po yung ginagawa nyo kapag halimbawa ngayong araw pinabulugan o ngayong araw in-AI? Pagdating sa pakain, may mga ginagawa po ba kayo? Meron po. Bawas. Bawas. ng pagkain. Mga ilang araw po kayo sir nagpabawas ng pakain sa baboy? 1 week.
Yung journey po ninyo dito sa pagbababoyan, ibig sabihin 3 years po. Etong nakikita ko na baboyan parang extended na, ano, medyo malaki na. Paano po kayo nagsimula, yung startup nyo? So, ito po yung Alin dito lang, yung original? Ito lang po. Ito lang po. Ayan. Dati po open pa po ito. Oo. Ito po yung partition. Saka yung ano, tuwa. So, at yung ano, Yung sa palay po. Oo. Dati po wala pa tong Yung may ipalang. Opo. Ipalang po. Babuyang walang amoy. Opo. So, yun, sa pagsisimula nyo po, magkano po yung minimum na capital na ginamit nyo o nagastos ninyo? Ano ba, dito pa lang sa building na, sa building po, ano? halos Hindi pa po itong extended ha, yung simula nyo lang po. halos na sa 15 po. 15 15K. po. I-describe nyo nga po kung gaano kasimple o ganito na ba o mga sawali lang, ano, sawali. kawayan o ano? nipa. 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 Bubong. Nipa. Opo. Tapos pero simentado na po. Hindi pa po. Yung palibot. Yung ito lang po simentado. Tapos ito po is yung sa may palay po. Opo. Flooring. Ang flooring niya, imbis flooring, ipa. Tapos Ipa doon po. po, dati po doon is wallowing pool. Oo. Dati po doon. Tapos nilagyan nyo na lang ng ano. Pakot. Tapos after 3 years, so paano kayo nag-extend? Alin yung kasunod na in-extend nyo po? Ito po. Sir, ma'am, ito po 3 years na po itong baboyan, ano. So naranasan nyo na po yung ups and downs sa negosyo ng pagbaboyan, halos yung dire-diretsong cycle ng pagbababoyan. Ano po ma'am yung naitulong na itong negosyo ng pagbababoyan sa pamilya ninyo? Yung pangpisyo ng mga bata. Pang-tuition ng mga bata. Ayan. Mga expenses Tapos mga... sa bahay. Opo. Talagang sabi nga nila kapag yung baboyan parang alkansya po, ano, na patunayan nyo po na parang ano, in case na may kailangan ka, basta may baboy ka na pwede nang ipalabas, hindi problema po, ano, talagang ano, isang tingin mo lang sa baboy, ay pwede na to. Alam na, ano, so ganun talaga. Estimate na. Oo, talagang. At saka kapag may babuyan ka, parang na ano ko, is yung madali yung pera. Yung kahit na sabihin mong gumagastos ka, in case naman na kailangan mo, in case na, ano ba, agaran mong kailangan yung pera, madali na makakuha ng ano. So, yun din lang yung isa sa advantage kapag nag-aalaga po ng baboy, ano. Ito yung ano, yung alaga ni na sir na ano, na mga inahin. So dito sa mga inahin, guys, may mga ano, may mga nabinyagan tong mga to, may liit, may laki, may tisay, tapos mayroong hikawan, tapos yung isa doon si pandakan. So may kanya-kanya silang ano, sinyal. Ayan, mga pangalan. So ngayon guys, pag-uusapan naman natin yung pag-aalaga naman ng mga patiner. Sir, ma'am, ilang po yung patiner na alaga ninyo? Mga piglets, mga patiner na alaga ninyo? Opo. Dito merong 10 po. mga 10. Before sir, nakakapagbenta po ba kayo ng mga piglets? Minsan po yung mga Natira. anak, mga natira po na Opo. piglets, yun na po yung inaalaga namin po. Opo. Magkano na po ang pricing ng piglets ngayon, boss? Sa ngayon po is 3K po. To 3K. 3.5. Opo. Sa ganung price po, may kita na po sa presyuhan na ganon kapag binenta nyo po yung piglets. Meron na. Sa 8, nasa 8 na walong Opo. Okay na. Ibig sabihin kapag more than 10, ayos pa. Mas maganda pa po, ano. Pero pag mga 5, pababa po. Kapag 5, yun yung medyo parang malungkot, ano. Malungkot ang base yun, ano. Oo. Tapos kapag more than 8, at least okay na po yun. Bawi na po. Ayan. Ito pong mga nakikita ko, sir, na mga piglets. Kaninong anak po to? Dito Kay po F1, sa F1 po. Etong F1 na to. F1 po. ikaw. Ayun. So, ang pinakamarami niya pong naanak na piglets, ilang piraso po? 17 po. 17. Tapos yung sa ngayon po is 8 na lang po. 8 na lang yung natira.
Ito po. Tapos ito. Tapos yung nasa kabila po ano. Final message nyo po ma'am sa mga mga nag-aalaga ng baboy o dun sa iba na hindi pa nag-aalaga, mga OFW na mga audience na in the future gusto nilang mag for good na sa Pinas. So okay po ba yung negosyo ng pagbababoyan Okay po ba yung negosyo ng pagbababoyan? Okay rin. Pero hindi naman lang yun lang ang negosyo mo. Opo. Dapat meron ka rin. Opo, kailangan, kumbaga pa pwede mong i-maintain yung baboyan, pero may pagkukunan ka pa ng other source. Parang isa lang siya sa mga pwedeng paglagakan po ng investment, ano. Ayun. So napakaganda po ng advice ni ni Ma'am. Kayo naman po sir sa sa mga sa karanasan niyo po sa pag-aalaga ng baboy, ano po yung pwede niyong may advice dun sa mga OFW kasi napakarami nila laging nagtatanong ang baboyan gusto nilang pasukin, pero ano po yung naranasan ninyo na maaari nyo sa kanilang i-advise? Ano po, dapat kasi yung minsan makakuha ka pa ng ibang advice sa ibang nagbaboyan. Opo, kailangan open lang po sa idea, no? Ano ibang advice ka pang. Opo, para at least yung mga bagong idea, dagdag kaalaman, so makuha nila. Ito, yung merienda dito sa farm ni Nana Remoto family. Ayan, mga teacher at saka mga estudyante, So ito, pinakro ba to, bro? Nabubukan po. Ayan. Pinakrong bungko pa. So ito, sa probinsya, masarap yung ganito. Talagang ito, kasama si Nana. Ayun. Ayun yung aso nila. Talagang ang bait Talagang, so tikman natin guys, ito. Bali halos kumukuha Masarap. dito talaga. May limon, may natong. Talagang maganda po yung lupa nyo, yung property nyo. Talagang exclusive na exclusive, Ibang natong. Gabi. Masarap guys. Ayun, ito. Lutong probinsya, merienda sa probinsya.